Hi mga mahal! Kamusta po kayo? This is me again, your Mommy Lovely. Kung bago po kayo sa aming channel, please remember to subscribe at pa-like and share na rin po ng video na ito. So for today's vlog, short vlog lang po, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung aking usual na ginagawa po every afternoon. So, almost everyday nga po, since umalis si Daddy ay nagdidilig ako kasi ay sobrang mainit din yung panahon, mainit, mahangin. So, mabilis ding matuyo yung ating mga halaman. So, ngayon nga, ipapakita ko po sa inyo kasi minsan, di ba meron akong hose na gamit na naiiba-iba ko siya ng kung ano yung klase ng buga ng tubig na gusto ko. Kaya naman, mas napapabilis din yung aking pagdidilig. And also, mas prefer ko talaga na magdilig kapag kahapon kasi mas malakas yung tubig. Sa umaga kasi medyo mahina kasi siguro maraming nagamit. And also, sobrang busy din ako sa umaga. So, pagising ko pa lang, di ba, parang action agad. So, wala talaga akong time para makapagdilig. Kung kaya naman after kong kaunin si Emmanuel, pag uwi namin sa bahay ay nagsisimula na akong magdilig-dilig kasi it takes time din bago ako makatapos. Ayan. So, pakita ko sa inyo mga mahal ha. Ayan. So, nagdidilig po ako habang nagvo-vlog and naka-soaker yung ating hose ngayon. Ayan. So, nakatapat yan sa soaker kasi ay binababad ko tong mga naanditong halaman sa plant box. Kasi sobrang tuyo na sila. And as you can see, ayan yung variegated Eugenia natin. So I think baka i-cut ko siya sa mga susunod na araw dahil hindi na siya kagandahan. And also this one. Tapos pala, kung matatandaan po ninyo, di ba meron akong, di ba si Daddy David, nag-try siyang tanim ng mga different varieties of Eugenia. May mga successful propagation si Daddy. Sobrang nakakatuwa. Ayan. So, pagka ganyan po, hinahayaan ko lang siya talagang totally soak sa tubig para talagang madilig natin po sila ng maayos. Ayan. Also, this variegated Plumeria pudica na hindi na ulit nagbulaklak. Tingnan nyo, ganyan lang siya. Hindi na siya talaga nagbulaklak. I don't know why. Yan, even yung sa neighbor din namin na Plumeria pudica din niya, before sobrang ganda, pero ngayon wala, naging ganyan din, parang taglagas yata, I'm not so sure. Ayan, so dilig-dilig lang tayo for today kasi ay by schedule po kasi ako kapag nagdilig, kasi kapag dinilig ko lahat na isang araw lang ay aabutin ako ng mga 3 to 4 hours. Kaya naman, i-schedule ko talaga yun. And, flex ko lang po sa inyo, no. Nakailang varieties po kami ng pine tree. May blue pine, may silver. Tapos, out of all of those pine trees, yung cypress lang po talaga namin ang nag-survive. So if you're planning po na let's say if you're planning of buying yung parang ganito, di ba? Kasi parang ang ganda lang niya na meron sa grotto, sa garden, parang Baguio feels, ganyan, Tagaytay feels. So cypress po, again, napakatibay niya, napakatatag. Kasi kung papansin po ninyo, again, yung variegated Eugenia natin doon, medyo hindi sila kagandahan talaga. Pero si cypress, sobrang impressed kami kay cypress kasi nga ay, ayan po lumalaki na siya. Kasi nabili namin siya ni Daddy David. Talagang maliit lang yan. Yung tigwa 150 lang yata or 200 pesos that time. Pero ngayon ay lumalaban na rin. O, diba? Nagkakaroon na rin siya ng forma. Tsaka buhay pa siya. Lahat na dead skin na. Pero si cypress, buhay pa and still surviving. Kayo mga mahal, tuwing kailan po kayo usually na nagdidilig? Nagdidilig din po ba kayo every day, every other day, twice a week, once a week? Tuwing kailan po kayo nagdidilig? And kailan po yung time of the day na mas prefer nyo magdilig? Umaga ba? O hapon ba? O gabi ba? Kasi ako minsan, especially kapag yung medyo naging busy po talaga ako, tapos nakita ko na yung mga halaman is tuyong-tuyo. Kahit pa yan, 7 o'clock, 8 o'clock. Minsan nga, nung nandito nga po si Daddy, nung last vacation lang ni Daddy, parang around 10 o'clock, natripan namin magdilig dalawa. So, nagdilig po kaming dalawa. So, kayo, may oras din ba kayong sinusundan? Or kung kailan nyo lang din maisipan? Comment it down below, ha?
Ayan. So, very convenient, diba? Yung may ganitong hose. Kasi, for example, nauuhaw ako, nagugutom ako, kailangan kong mag-CR, may kailangan akong gawin. Pwede ko siyang maiwan. Especially kapag mga outdoor plants yung didiligan ko. Yan. So, kasi nga, mas mabilis silang matuyo kasi nga syempre exposed sila sa araw. Kaya mas kailangan din talaga nila ng todo-todong dilig. So, the other day, nagdilig naman ako nung mga halaman natin sa may garahe. Kaya goods pa yan sila. Siguro sa isang araw ko yan sila schedule naman na diligan. Ayan, so pakita ko lang din sa inyo mga mahal, yung natira na lang na halaman dito. Yan, dito po sa part na to ng grotto. So before, may Schefflera pa ito nakasama, tsaka yung mga moises. Tapos ngayon, yung Schefflera na nakatanim dito sa plant box na ito, na dead ski siya, namatay siya. Kaya ang ginawa ni Daddy, tinanggal niya na lang yun kasi nga pangit ng tingnan. Tapos, nung tinanggal yun ni Daddy, nagulat na lang ako na nagandahan yung mga moises dito, yung iba't ibang kulay po. Ayan, flex natin. Ayan, so nagandahan sila. Mas lumago sila. Tapos dito, wala akong matandaan na nagtanim ako ng ganitong moises, pero may tumubo siya na ganyan. So parang magkaiba pa sila ng variety. Pero kung naghahanap po kayo ng pang ground cover, mga mahal, I can assure you sa dinami-dami po ng ground cover na natry po namin, itong moises, very low maintenance. Tsaka, in fairness sa kanya, hindi siya ganun kakainin ng mga peste, tsaka hindi siya masakit sa mata kasi nagkaroon kami before dyan, tsaka dito yung mga parang peanut, yung nagbubulaklak po siya ng yellow. Maganda siyang tingnan, as in maganda siyang tingnan, pero yun nga lang ay napakabilis niyang tumubo, especially kapag tag-ulanan. So kapag tag-ulanan po talaga, napakabilis nilang lumago. So medyo na stress ako doon, kaya naman po tinanggal namin sila. Tapos nag-decide ako na wag nang tamnan yung part na yon, kaya naglagay na lang po kami ng mga bacularies, and also yung moises, kinikip ko siya. So nag-isip nga ako noong nakaraan, sabi ko tanggalin ko na lang kaya kasi gusto ko magtanim or magtry magtanim ng pechay tsaka ng lettuce. Tapos gusto ko dito ko sana sila itatanim kasi parang ang cute lang nitong parang plant box na ito. So sabi nga ni Daddy, sayang naman malago na yung mga moises, diba? Wala naman akong ibang paglalagyan sa kanila. Kaya naman, sa ibang lugar na ako magtatanim ng mga pechay. Ayan, so hanggang dito na lang po muna mga mahal. Abangan niyo po bukas kasi may i-upload din akong vlog bukas. Around mga 7 PM po bukas. So abangan niyo po iyon. So for now, magdidilig muna ako. Stay safe po tayong lahat. And see you again tomorrow. Bye!